Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Rason. Kasama po natin Senator Antonio Trillanes IV. Kiniklear nyo na ba dito ang presidente, sir, sa pagkakadeklara ng pagiging unconstitutional nitong DAP at kung sino man ang may kagagawa nito? Parang sinasabi nyo, wala silang kasalanan. Kasi parang I overheard na parang sinasabi nyo, ba't naman sila kailangan parusahan kung okay naman nung napuntahan? Hindi naman sa ganon. Kundi sa decision mismo ng Supreme Court, sinasabi nilang prospective yung mga nakaraan na acts kung saan napunta yan, mga nag-benefit dyan, hindi na pakikialaman. Kung hindi in the future, bawal yun ang gawin ito. So hindi yan, marami naman acts ng executive na later or even the legislative na dinideclare na unconstitutional ng Supreme Court. Pero hindi ibig sabihin nung may krimen na nagawa. Kagaya nung, remember, yung Executive Order number 1 yata, yung pag-create ng Truth Commission. Dineclare ng Supreme Court siya na unconstitutional yan. So, hindi ibig sabihin nun may ginawang krimen yung presidente. So, ganun lang po yan. Pero hindi pa na-implement yun? Hindi na-implement. So, pero ang point nito, kahit na-implement yun, tapos sinabi nung Supreme Court na bawal yung Truth Commission yan, i-abolish mo lang. Pero, wala yung willful intent to violate the Constitution, wala ring criminal intent, at yun na nga, walang krimen na nagawa. Ito kasing DAP, this is a process ng pag-aangkat ng savings. Alam nyo, kung titignan mo, very creative yon yung pag-collecta nila ng savings pa, tapos itong savings na to, na lalagay nila sa mga proyektong kailangan ng ating bansa, at na-recognize ng Supreme Court na nagbenepisyo yung bansa dito sa DAP na ito at lumikha ito ng daang libong trabaho. So, pag titignan mo sa ganung aspeto, walang parang it's very difficult to demand ouster for somebody kasi it benefited the country. Ang sinasabi mo nilang isa dito, yung DAP, pagka parang nangyari dito, nasa kalagitnaan ng taon, ay parang pinagdeklara ka ng savings. At pagkatapos, hindi pa tapos yung proyekto, parang nagkaroon ka na ng savings. And how could that happen while hindi pa completed yung project, tapos may savings ka na from that project? Parang pinilit daw na gano'n. What's your comment on that? Meron daw silang basis sa administrative code na authority ng presidente to do that, to stop allocation sa mga proyekto. Yung pagpa-fast forward ng savings, makikita mo naman yan kasi minsan kunyari, itong personnel ng armed forces, ang pondo niya is 100,000 personnel, soldiers, Pero ang actual fill-up lang, kunyari, 75,000. So may 25,000 soldiers ka na wala, na yung pasweldo nun, savings na yon. So, hindi mo na kailangan antayin yung dulo ng taon para makita yon, di ba? Basta't wala nang i-hire, wala naman nakaprogram na i-hire na bagong sundalo, pwede nang i-program yon. So, let's just say it was creative budgeting. But still, ang objective nun was to get the funds, ilagay siya sa isang common fund para magamit ng Pangulo kung saan nararapat. Ngayon, ang tanong lang dito, kung itong mga proyekto na ito napunta sa isang bogus NGO o pinagkakitaan ng kung sino, yun ang kailangan natin panagutin. So ngayon, naniniwala din naman kayo na dun po sa mga DAP na yan na lumabas, may napunta talaga sa mga bogus na NGO. Yun daw ang sinasabi nila base sa mga reports sa media. Pero ang sa akin dito, yung pananagutan ng presidente, nung ginawa niya ito, inisip niya yung kapakanan ng bayan Ganon din, kung ina-attribute nila kay Secretary Butch Abad, ganon din yung pakay. At talagang nakinabang yung bayan. Tapos ngayon, kaso sinabi ng Supreme Court, teka, may problema tayo doon sa proseso kasi nakasaad sa Constitution, ganito. Technical, procedural ang pinagtalunan. So, okay, hinto na yan. Di hinto na, pero nung ginawa ito,
kapakanan ng bayan ang Tsaka presumed regular noong Yes. hindi pa dinideclare na unconstitutional. Yes, So batay po ba sa decision ng Supreme Court na naka-specify siya na yung mga nakaraan ay yun ay kalimutan natin yung nakaraan at ang tignan natin yung susunod na kung gagawin nyo pa to, you will be held liable. Yes. May specific portion po doon ng decision ng Supreme Court. Opo, nakalagay po doon. Kasi, kunyari, itong pondo na ito, pinagawa ng classroom, nagawa ng classroom eh. Kaso sinabi ng Supreme Court, o bawal yung proseso ng DAP, ano? Unconstitutional. Hindi mo pwedeng gibain yung classroom dahil tapos pagbabayarin yung contractor na gumawa nun. Hindi ganon. Hindi po ganon. In the future, sinabi lang, tama na yung ginagawa nyo, bawal yan. So, ganun po yan. So, tinitignan po ninyo ngayon ito sa isang parang pananaw na ngayon ay hanapin na lang kung saan yung mga talagang nawaldas. Yung nagwaldas, oo, yan. Sila ang panagutin natin. Meron ho ba kayo ngayong panibagong move on this, Senator, para mag-imbestiga, magpatawag ng inquiry? Meron daw resolution sa Senado na magkakandak ng inquiry about this. Pero yung Ombudsman, DOJ, ang COA, Moto Proprio, kailangan na sila, imbestigan na sila dyan, mag-audit na sila. Para talaga magkaalaman kung sino yung kasi nalalahat eh. Ito, pinapa-impeach si Presidente Aquino. Pero tatanungin mo, bakit ba? Ano bang ginawa niya? Nagnakaw ba siya? Hindi. So ano nga yung ginawa niya? Wala rin masabi yung mga nagtutulak na impeach. So wag ganon kasi nagkakaroon ng lynch mob mentality na parang galit na galit pero wala namang dahilan. Ano sa sinasabi dito ay aware daw talaga ang presidente dahil meron pa siyang mga isinulong laban sa ganitong sistema dati na kagaya ng ginawa noon ng Gloria administration na parang in the middle of the year merong ganitong hinahatak sa mga pondo. The same thing. That's the very exact word na ginamit ni Congressman Colmenares na sinasabi niya na ito yung ginawa noon na tinututulan niya. Kaya hindi pwedeng sabihin na in good faith siya dito nung gawin niya to dahil alam niya na ito hindi tama. Speculation yun. Speculation yung mga ganyan. Sa akin, maaari ngayon, kasi I know President Aquino, napaka-meticuloso niyan sa mga legalities. Lalo na sa Constitution, maya-maya nagbabasa yan ng Constitution, may Constitution yan sa mesa niya eh. So, nung prinisenta ito sa kanya, may garantiya na lahat ito regular na ayon sa Constitution. I can imagine na bago siya gumalaw ng ganyang hindi niya papayagan yan kung hindi na-clear yan sa mga abogadong advisors niya. So tingin niyo, may mga nagkulang din sa mga legal advisors ng Pangulo? Nagkulang, yes, dahil hindi nila nakita itong desisyon na to. Pero alam niyo naman yung abogado eh. Pwede yan one way or the other yan. In fact, ako naniniwala. Kung iba yung composition ng Supreme Court ngayon, baka naging constitutional pa rin yan eh. Kasi remember yung PDAF dati, may nag-raise na niyan sa Supreme Court. Sinabi constitutional yan. Pero na nagpalit-palit na yung composition ng Supreme Court, tapos medyo mainit yung pulso ng tao against pork barrel, suddenly naging unconstitutional. So, ganyan lang naman yan. Itong sinasabing second tranche ng mga kakasuhan sa issue po nitong mga PDAF na ito at itong mga bogus na mga NGO na napuntahan ng pera, hindi ba kayo kasama dito sa mga kakasuhan? Fortunately po, hindi naman tayo kasama dyan dahil kumpiyansa tayo na hindi ho tayo nagnakaw. Wala tayong pinaglaanan na bogus NGO. So, ina-account natin lahat ng proyektong na lagyan natin ng pondo
So, ano po yan? Binabantayan natin. How will it affect yung... kasi meron na rin po kayo sigurong anticipations and I suppose sa klase din ng inyong mentality na patrace na ninyo kung gaano pa karami maaaring kakasuhan dito kung di man kayo makasama dyan dahil kumpiyansa naman kayo with whatever it is na ginamit ninyo ay hindi ninyo winaldas. Magkakaroon ho ba ng problema tayo if in case na yung susunod na tranche ay ma-file na din ng kaso with regard sa function ninyo sa Senate as a body? Sa aking palagay, hindi pa naman for as long as meron kaming quorum at aabot kami sa 16 para makapagpasa kami ng mga treaty. Habang lagpas kami dyan sa 16, we can function well, at least theoretically. Ngayon, itong mga, kung yung lahat naman ng mga na-implicate makakasuhan, habang hindi naman sila nakadetine, pwede pa rin sila mag-function. So kasi parang I overheard from the grapevine na pag napasampahan itong susunod na batch at ito'y nangyari din sa kanila yung nangyari doon sa tatlo, ay mawawala na kayo ng quorum. Yes. Kung ganon, talaga. You also have that anticipation? Hindi naman. Kasi nakita mo yung first batch nga, inabot na 1 taon bago na-issuehan ng warrant. Ito, hindi pa nga na-file So, assuming matuloy yan na next month, next year pa yan madedetain, if at all. So, we have at least that one full year to perform. By then, mag-election na. Hindi ka na talaga makakapag function either way. At least confident pa din kayo na dun sa period of time na meron pa ang Senado, you will still be able to do whatever yung mga natirang trabaho po sa inyo na naiwanan ngayon. Opo, obligasyon po namin yan sa taong bayan. Sa mga listahan ho ba, meron ba kayong idea kung sino-sino pa yung mga kakasuhan sa inyo sa Senate? Meron Hindi po pa ba kayo tayo nakakuha ng nakapitas ng... pinapaubayan na kasi po natin yan sa DOJ at Ombudsman kung palagay nila sino yung nararapat na kasuhan. So, ang sa akin lang dito is yung sa ating mamamayan, let's not prejudge. Hindi ko mo nasama yan sa isang listahan, na kagad dyan, magnanakaw na kagad yan. Bigyan natin ng konting benefit of the doubt, tignan natin yung mga ebidensya ipepresenta bago tayo magbigay ng at least ng ating judgment. The court judgment can come later on, pero ikaw at least kung nakita mo na meron ka ng basis to make your own judgment. Kayo ho, during the time na kayo po ay nakakulong, di ba nagpa-function kayo as a senator? Opo. You were never suspended? Yes, I was never suspended kasi yung kaso ko po, rebellion and coup d'etat, wala pong nakalagay doon na automatic suspension. Pero itong plunder law, meron po nakalagay na automatic suspension. So, yun po ang difference. Why is there a need, sir, na kailangan pa ng motion sa Sandigan Bayan para suspindihin yung mga kinasuhan ngayon like Senator Enrile, Senator Jinggoy, Senator Revilla, kung automatic suspension po yun? Di ba dapat ang Senate will implement that motu proprio? Hindi. Doon kasi sa batas, ang nakalagay kasi ron, suspension ng 90 days. Ngayon, itong Sandigan Bayan, siya ba yung may authority to do that? Or nakalagay kasi sa Constitution, only the Senate can suspend its members or expel its members. So, yun ang kailangan pag-usapan pa. So you stand na kahit po halimbawa nagdeklara ang Supreme Court na suspindihan yung membro ninyo or nagdeklara ang Sandigan Bayan, suspindi yung membro ninyo, pero base sa sinasabi ninyong pinangahawakan nyo sa Constitution na kayo lang ang pwedeng magsuspindi o mag-expel ng inyong membro. So you can defy. No, we will not defy, but we will have to formalize it by adopting yung kung ano man yung suspension order ng Sandigan Bayan. Kailangan
rerespetuhin namin yon at ifo-formalize namin yon by forming the Ethics Committee at siya ang mag-sususpinde. So, ang paninindigan po ng Ethics Committee ba dito, ang may specific ba nakalagay, automatic suspension pagka-plunder ang kaso? Meron po bang ganun? By law kasi, ito kasi yung dilemma natin. Nakalagay sa batas eh. Pero nakalagay din sa konstitusyon, Senado lang ang magsususpinde ng miyembro. So, para hindi magkaroon ng conflict, di kung ano man ang magiging ruling ng Sandigan Bayan, ifo-formalize namin dapat yan sa Senado. Pero kung halimbawa pong ang nakalagay automatic suspension, di ba you should have acted on it right away dahil may kaso na ng plunder. Yun naman yung yun naman ang basis. Pag-uusapan namin yan sa opening kasi naabutan na kami ng ng adjournment ng Senado. Kaya hindi namin napag-usapan yon. Na-detain sila habang naka-adjourn kami. So yun ang aming Pero itong Sandigan Bayan, kung nakalagay rin sa batas na automatic, bakit hindi pa rin nagsususpend? So, I will exactly. leave it up to Or why do they have to decide on it still? Or bakit kailangan pa nila mag-intay ng motion when yung pala automatic pag may kasong plunder, suspended ka agad. So it should be the role of the Senate, the body na po ng Senado. Both dapat. Sandigan Bayan, dapat automatic mag-i-issue sila ng order. Kami naman sa Senado, dapat susundin namin din yung batas. Kasi nakalagay doon automatic. Wala nang debate roon. Kasi automatic nga eh. So, but is there a possibility na hindi mangyari yung suspension na yun? Merong possibility. Pero sa amin, obligasyon namin eh. Kasi Senado rin, Kongreso din na nagpasa ng batas na yon, tapos hindi namin susundin. So, kailangan namin susundin yan. So, pagka nangyari po ito, hindi na sila pwede mag-function, hindi rin sila. Pagka ba ganun, kagaya po ninyo, paano kayo nakakasama sa mga butuhan? Nakakasali pa ba kayo dun? O ang function lang niyo talaga is to draft yung mga bill? Hindi po ako nakakasama sa butuhan. Nakasama ako doon sa pag-file ng mga panukalang batas, sa pagpirma ng mga committee reports, at yan, yung pagiging boses ng sambayan ng Pilipino, kung may interest ng majority, pwede mong i-articulate. Yan, function din ng mga senador yan. Pero ang hindi ko nagagawa is yung oversight. Yung kasi kailangan sa mga Senate investigations, kailangan physically present ka para mabantayan mo yung mga pang-aabuso ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Yun, hindi ko nagampanan yon nung nakakulong ako. Pero yung the two other functions, nagawa ko yun. At habang nakakulong kayo, wala kayo nakuhang PDAP? Wala ko. Kahit na wala kayo nabigyan sa constituents man lang ninyo na kahit na konti? Wala po. Because of that. Kaya medyo ngayon at least ang pananaw ninyo hindi nga ako nakakuha nun eh. Di ba parang ito ngayon at least nabibigyan ko yung aking mga constituents. Now, with regard po sa hinaharap ng of course ngayon malapit na pinag-uusapan na din nila kung ano ang mga political positioning nila. Ano ang political plans ninyo after po ng nitong term ninyo dito sa Senate ngayon or after this term? Nagdeklara na po ako ng aking kahandaan tumakbo for higher office ngayon 2016. Okay, so when you say higher office, it could be vice or president na. Opo. So which of the two? Ipapaubaya ko po yan sa aming partido. So sa aming partido po, marami mga kandidato dyan. Dyan si Senator Alan Cayetano, si Senator Bong Marcos, and even our party president, Senator Manny Villar. So maraming viable dyan. So kami, mag-uusap-usap po kami at a certain point in the future kung sino ang itutulak ng aming partido. But most likely, saan ho ninyo mas feel na nandun ang comfortable zone ninyo? Sa presidente o sa vice? Dapat handa ka for both. So pinaghahandaan mo natin for both. Kasi even as vice president,
kung 1 month into the office lang, ano, assuming mahalal ka, tapos may mangyari doon sa presidente, kailangan ready ka to assume. So kailangan yung frame of mind, yung psychological preparation, mental preparation ay for the presidency. So kailangan handa ka. What brought you to that kind of thinking to run for a higher position? Dahil nakita po natin na talagang marami pa pong problema ang ating bayan. Tapos ito ang aking posisyon. Nakita ko yung iba't ibang aspeto ng governance na kailangan nating i-improve or i-reform altogether. At at the same time, nagkaroon tayo ng access sa impormasyon kung paano ayusin yung iba't ibang problema ng ating bansa. So nakita natin na kailangan natin ng mag-aahon sa ating bansa at naniniwala tayo na may kakayanan tayo para gawin yung trabaho na yan. At this point, what's your biggest achievement sa Senate po? Na pwede niyong sabihin na itong iiwanan kong marka bilang isang senador? Masasabi ko kasi yung sa legislative accomplishment, nakapagpasa tayo ng mga batas na nag-ahon or made a difference in the lives of our people. Yan, yung nagtaasan yung mga sweldo nila. Itong AP Modernization Law, ito yung nireklamo namin noong 2003 pa, nung umaklas kami sa administrasyon. So, nagawa ko yan. Tapos, pero ang naniniwala ako, ang biggest contribution ko ay yung noong mga panahon na dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo ay naging boses po tayo ng sambayan ng Pilipino nung mga panahon na iilan lang ang willing na magsalita laban sa kanya, ay isa po tayo doon. Are you now happy with the system ng gulong ng hustisya natin, especially yung pagdating sa kaso ni Ginang Arroyo? Hindi po tayo masaya sa justice system natin in general, not really for the case of PGMA. Sa atin ho dito is masyado ho mabagal, marami hong mga detainees dyan na nakita nyo, siksikan na sila sa kulungan na ang sentensya lang 6 months pero nakadetain na sila for more than a year na. Hindi dapat nangyayari yun in a developed country. So marami din tayo nababalitaan na yung mga mayayaman napapaboran, nabibili yung desisyon, yung mga ganyan, kumbaga mga mortal sins yan sa ating lipunan. Gaano ho nyo ikukumpara ang level ng korupsyon sa panahon na kayo nakikipaglaban para ho magkaroon ng pagbabago at sa panahon natin po ngayon, kung bibigyan kayo ng comparison? Kung ilagay natin sa rating na 1 to 10, 10 being the highest, nung nakaraang administrasyon, mga nasa 9.5 yun eh. Oo, kasi almost perfect na. Oo, kasi talagang parang sindikato nung lahat. Okay. Ngayon, nalagay natin nasa 3. Meron pa rin mga naghahanap buhay, pero since yung presidente mismo hindi sumisimple lang sa ilalim. So, gaano kalalim ho yung mga sumisimple? Malapit ba sa presidente? Meron ba nando doon sa circle ng presidente? O mas malayo na sa presidente? Meron ding malapit sa presidente, pero yung magnitude ng mga kinikita, hindi ganun kalalaki as yung before. Dahil nababantayan na? Oo. Kaya na lang, kumbaga pumipitik-pitik na lang. Ganun. If you become the President of the Philippines, ano ang isang pinakamatinding pagbabagong nasa isip ninyo na right away, pagkaupo ninyo, gusto ninyong magawa kaagad? Meron ba kayong naisip na ipapakulong ko to? Ipapakulong ko yun? O kung ano man? Or meron kayong isang talagang parang yun ang pinaka-baby ninyo na pag ako naging presidente, ito ang gagawin ko sa panunungkulan ko. Ito kagad ang kailangan magawa ko bago ako umalis. Ito ang gusto ko ma-achieve. Normally kunyari magiging presidente ka, dapat meron kang vision kung ano yung bansa mo 6 years after nung pag-assume mo sa office. So lahat-lahat yon, everything should
kumaga get in motion right away, simultaneous po yan. Pero ang personal advocacy po natin na gustong magawa sana is yung magkaroon ng kapayapaan sa Mindanao. Yan po ang nakita natin bilang dating sundalo, na ito po yung talagang malaking hadlang po sa ating development as a country, at talagang marami hong napeperwisyong mga tao, mga buhay na nabubuwis dyan sa gera na po na yan. So, pag na-achieve po natin yung kapayapaan dyan, I can say na nagawa ko na po ang aking mission bilang public servant. Marami na hong nasira doon Parang matagal ng panahong hinahanap yun, at isang bagay na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakukuha. We wish you good luck, sir, and thank you so much for being with us. Maraming salamat po, at sa inyong pagbabalik sana ulit dito ay iba naman ang pinag-uusapan natin. Senator Antonio Trillanes IV, dito lang po sa programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon.